Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-upgrade tayo ng headlight ng Toyota Grandia GL natin. Naka-purchase na rin tayo ng bulb which is H4 and alam nyo na kung anong gagawin natin. Mag-unbox muna tayo, quick testing lang before we install it. Tara! Let's go! Here it is. Ito yung ating knob sight N63 H4. Ayan, H4. Yan ang ating headlight na pang-upgrade dun sa Toyota Grandia natin. Ito, buksan natin siya. Kung maalala nyo, knob sight din yung nilagay ko dun sa high beam ng Strada. Though, dalawa kasi yung bulb nun. Merong ibang bulb ng low beam and then iba ang bulb ng high beam. Ayun. For this case, ang H4 kasi nandun na yung high and low. Kaya, ayan, buksan natin itong H4 natin. There. Knob sight. Tignan natin. Ayan guys. Ganyan ang socket niyan pagka H4. And then, sa mga previous na experiences ko, pagka nag-i-install ka ng H4, mas madali versus sa ibang socket ng headlight. Same quality, parang alloy ba? So that's that. Ang una natin gagawin dito is padadaanin natin to sa watt meter natin. Tulad ng mga nakita nyo sa pag-upgrade ko sa Montero and Strada na headlight. So same process ang gagawin natin, but this time wala tayong pagpipilian. Gusto lang natin malaman kung ilang watts yung dinodraw nito and if it's safe for our vehicle. For everyone's information, paano natin tinetest ito, and ngayon makikita nyo. For testing purposes, hindi mo natin siya ikakabit sa Grandia natin. Itetest natin using our external power supply. It's a regulated power supply, 13.8 volts, 3 amp. Okay na to para mag-test tayo. Okay, matesting natin yan kung good and ilang watts ba talaga yung dinodraw niyan and ilang amperes. Next, meron tayong watt meter. Pinapakita niya yung current niya, 0 to 100 amps. So makikita natin dyan kung ilang amps yung dinodraw niya from the battery. We'll insert this in between the bulb and our power supply. Okay, proceed na tayo. Itong source. Lagyan lang natin itong source natin. Let's turn on the power supply. Yan, kung makikita nyo, ang current na voltage natin is 14.32 volts. That's our input. And then, dito natin ilalagay yung LED bulb natin. Let's familiarize ourselves. Bakit tatlo ito? Kasi naka-integrate na yung low beam and high beam ng H4, no? For H4 terminals. Isa dito is common. Yan. Most of the time, ito ang negative. Tapos, ito yung positive. Dalawa yung positive. Bakit dalawa? Kasi pagka nag-switch ka sa headlight mo nang nag-on ka ng low beam, probably ito ang low beam, magsiswitch dito, low beam. Pagka nag-high beam ka, magsiswitch sa dito, pak. Ganyan. So, ito, dalawang positive yan. Magkaiba lang ng buga niyan. Merong mababa at saka merong mataas. Kasi, ito yung high beam and low beam. Okay? Ito yung common. Ang standard, ha? But, we'll see. Check natin to. Ayan. Right now, since LED ito, polarity ang kailangan. Kaya, positive tayo sa negative. Ayan. Okay. Sa sobrang lakas, hindi ko makita yung meter reading natin. Yun. Our meter reading is
Currently, nagdodraw ng 29.2 watts, which is okay. Tapos maliwanag. Kasi ang normal na halogen is 55 watts. So makita nyo, kalahati lang siya. Since LED, ma-expect talaga natin na yung efficiency niya napakataas. Mataas yung lumens ng ilaw. Tapos, low wattage lang. 28 watts. Tapos, at 2.29 amps. Yan naman ang tumatawid na kuryente sa mga linya natin. Ibig sabihin, safe na safe yan. So, tingnan natin sa low beam or whatever. Kung low beam man yun o high beam yung natsambahan natin. Tingnan natin. But, subukan natin yung kabilang terminal. Yun. Okay, consistent naman siya, guys. 2.35 amps, 12.60, 29.5 watts. All in all, okay to. Pasado sa atin to. Okay. Subukan natin yung isang bulb kung nag-work. Okay. So, ito. Punta tayo doon sa ulit, sa common. Yung gitna. And then, at least bago natin ikabit, na test natin. 27.9, 2.2 amps. Okay na okay. Kabila naman. There. 28.5 watts, 2.2 amps. Okay, consistent. Ayos na ayos. Ang liwanag. Ayokong tingnan eh. Baka sumakit mata ko. Okay, that concludes our testing. Mukhang okay na okay siya. So, ano pang ginagawa natin? Proceed na tayo sa installation. Let's go! Bago natin tanggalin yung stock na H4 bulb natin and i-upgrade natin to LED, gusto ko lang makita nyo yung response time at saka yung liwanag ng H4 natin on broad daylight. Okay? So, ito na. Right. Low beam. Ayan, naka-low beam tayo right now. And then, i-high beam natin ngayon. Ayan. Ito yung low beam natin. High beam. Low beam, high beam, then passing, passing, passing. So at least meron kayong idea. Tingnan natin kung may compare natin later pagkakabit natin yung LED. Try natin i-testing din natin in broad daylight. Okay. To access the hood, ipop natin yung hood dito. Ayan. So may driver yan. Ayan. Access natin yung harapan, engine. Ayan, mainit-init pa. Tingnan nyo. Ito guys yung H4, yan yung bulb natin. So ang access niyan is ito sa likod lang. Yan. Yan ang tatanggalin natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung plastic na socket. Sa kabila, ito rin yan. Yan, and then ito I think mas madali itong ma-access kasi walang istorbo dyan. Yan. Ayan o. Okay ba? Ayan. Guys, ito na. Attempt na natin to tanggalin. Though, hindi ko masyadong nakikita. Pero ang tatanggalin natin dito is yung ito, yung plastic. Yung socket na yan. Tanggalin natin yung socket. Yun. Ayan. And then,
Pag nahatak nyo yan, hindi nyo pa makukuha yung headlight dyan. Kasi nakaklip pa yan. So tatanggalin natin tong rubber. Tanggalin lang natin tong rubber boot na to. Yan. Right. Pag natanggal yan, nakikita nyo tong clip. Pinipress lang yan, tapos iniilag. Yan, press. Yan. Meron kasing lock yan. Yan. Press, ilag. Yun. Release na to. Nice. Mari-release na. Okay? Kaya mag-gloves lang tayo para hindi natin masira yung H4 valve natin. Okay. Yan. Tanggalin na natin. Yung pagka na-release na to, diretso na yan. Kaya sinasabi sa inyo, mas madaling kunin tong valve na to. Ayan na. Yun na ating H4. Ito guys, shoot na natin. Iskabit natin to. So kung paano natin tinanggal yung valve, ganun din natin ipapasok. So ito dapat patayo. Pag sinaksak mo to sa socket, sa loob, dapat pa ganyan. Yan, patayo yan. Yung common, itong nasa gitna natin, sa ibabaw. Yan, pa ganyan. Like so. Okay? Yan, lagyan natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo paano naglalak. Okay? Wala pang valve to ha. Pero pagka hindi ko kasi maipakita sa loob eh. So, ito, yung pin. Pag nandiyan yung headlight, dyan, slide nyo lang konti. Ayun. Kita nyo? Mararamdaman yung mga banggayan, no? Slide nyo lang konti. Yan. Yan na yung lock nyan. So, imagine nyo, nandyan na yung headlight valve natin. Okay? So, yun ang gagawin natin ngayon. Insert natin yung valve. Then, ilalak natin. Ito, hindi nyo na makikita eh. Kasi nasa likod siya eh. Yan. Nakikita nyo, patayo pa rin, no? So, ito yung common natin. Yan. Ito yung common sa taas. Tapos, lagyan na natin lock. Yung lock, kunin lang natin. Yan. Bababa lang. Yun. Baba yung lock. Sasabit lang. And guys, nakikita nyo, nakalock na siya. Yan. Nakalock na yan. Then, lagyan natin yung boot. Yan. Itong rubber boot. Wala namang orientation. Basta, lumabas lang dito yung terminal ng valve natin. Pero kinabit kasi natin yan, nung tinanggal kasi natin yan, patayo. So, shoot yan. Yun. Yun lang natin. Press. Sorry. Yan. Yan, kita yung terminal. Yan, 1, 2, 3. Kalabas. Kasi papasok natin to. Yan. Since naka-tight fit na to, yan. Pasok natin to. Ayan. Common. Dito sa right side. Tapos ganyan. Tapos ibabaw yan. Naka-ibabaw. Yun. Ayan. Madiin lang. There. Subukan natin. Tingnan natin guys. Yan. Ka-headlight. Kailaw na ba? Yan. Kailaw siya. Yan. Yan. Low beam. Low beam yan. So guys. That's low beam. Try natin yung high beam.
beam, baby. There. Yan. Tingnan yung difference. Yan. Yan ang high beam natin. High beam sa kabila. Manilaw-nilaw. So hindi pa natin na-update yan, na-upgrade yan. Ayun. Hindi pa rin siguro natin ma-appreciate to. Not until yan. Yan ang naka-dead center tayo ngayon. Yan. Okay. Proceed naman tayo dito. Diyan. Again, sana nakikita nyo. Ayan, bunutin lang natin to. Itong ating socket. Dali lang bunutin yan. Yun. Okay. Then, next. Sanay na tayo. Ayan, itong boot. Itong rubber boot. Tanggalin natin itong rubber. Guys, yun. Okay, pagkatanggal natin ng rubber, ayun na, kita natin yung headlight. Again, unlock din tulad ng ginawa natin sa kabila. Press and then sideways lang natin. Yun. The sideways, taas yan all the way. Ayan. Then kunin natin yung valve. Yun. Yung common nasa taas, pag sinalpak natin, ito yung ganyan. Okay, pag ganun. Right. Bilis lang to. Yan. Tapos kawitin natin yung ating lock ng headlight. Yun. Para hindi na siya gumalaw. Slide. Yan, nakalak na. Balik na natin yung rubber boots or rubber boot. Ito. Balik natin. Make sure pasok yung terminals. Yan. Bago natin pasok ulit. Yun. Higpitan, tulak. Dapat mag-tight fit yung rubber. Yan, kasi waterproofing na rin yan eh. So yan, yan na matitira. Yung terminal yan, tatlo na yan. Tapos balik na natin yung socket. Sorry guys ha, medyo magulo yung video kasi kailangan natin ganun ang gawin para may salpak natin siya. Mahirap abutin eh. Well, maluwag na to, no? Comparing it to Strada and Montero. The best na to. Yun. Okay na. Yan. Sure. Tight yan. Yun. And then, testing ulit natin. Naka-high beam yan ngayon. Hindi natin ma-appreciate ngayon kasi maliwanag. Pero later, ngayong gabi, try natin mag-testing. Okay? Ayun. Ayos. Ayan. Oh. Ha? Oh, ha? Moment of truth. Ito, gabi na. Magde-testing na tayo. Tingnan natin yung kung effective yung headlight natin na ikinabit. Magte-test tayo. Hopefully, makalabas tayo para at least makita nyo kung paano yung buga nung headlight natin. Ito na guys, moment of truth. Testing natin. Yan. Okay. Yun.
low beam, then high beam. Yan. Low beam, high beam. Yan. Passing. Siyempre, same lang din ng ano yan, high beam. So, tingnan natin guys, ilabas natin tong sasakyan. Ano lang tayo, mag-isang stretch lang tayo ng kalsada. Tingnan natin yung buga niya. Kung effective ba or hindi maganda. Pero so far, kita niya yung reaction ng pag LED talaga. Pagka nag-high beam ka, high beam agad, yung response time. Hindi katulad ng halogen, parang delayed pa umilaw, no? So, yan. Okay. Tara. Ikalsada na natin to. Ayan guys. Medyo dito, madilim. Ayan, nakikita niyo yung headlight natin. Pasok tayo dito sa mas madilim na area. Ayan, ito madilim dito. Yan ang buga. Then high beam, low beam. Ganda siya kasi hindi niya nasisilaw. Pag naka low beam, hindi niya nasisilaw yung kasalubong. Kasi hindi naman yun ang intention natin eh. Ang intention natin maliwanag yung kalsada na dadaanan natin. Shaky yung natin, yung kamay, sa one hand lang tayo. Yan, ito madilim to eh, itong area na to. Yan, liwanag, ayos, ganda. Ayun na guys, there you have it. Nakita nyo naman, no, ang linaw nung upgrade natin. Tuwang-tuwa ako dun sa upgrade natin. Tama lang siya nung road test natin, hindi naman nakakasilaw sa incoming traffic pagka naka low beam, and pagka nag high beam tayo, of course masisilaw yung kasalubong natin, but kailangan nating i-low beam pagka meron tayong kasalubong as road courtesy. So yun, happy tayo dun sa upgrade natin, and ano pa masasabi ko? Perfect. So guys, if you're new to my channel, subscribe, click that subscribe button, and like the videos as well. You can also share it, and also follow me on my Facebook page. Lalagay ko sa description ng video na to kung ano yung link ng Facebook page natin. Please stay tuned sa mga upcoming videos na ipopost ko regarding our Grandia GL. So guys, thanks for watching, and I'll see you on the next one. Bye bye.